Hallelujah, Hallelujah. Espiritong isusugo, totoo ang ituturo, pangako ni Kristong guro. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Yaong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Sumagot si Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa inyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam nating tunay ang kaniyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa lahat. Kahapon po ang ating ebanghelyo ay nakafocus kay San Pedro, kay Simon Pedro. Nakafocus ito sa kaniya dahil 3 beses tinanong ni Jesus kung iniibig mo ba ako? Sa 3 beses na pagkakataong nagtanong si Jesus kung iniibig mo ba ako, 3 beses din siyang sumagot na opo, Panginoon, alam niyo po, nalalaman niyo po na iniibig ko kayo. At sinabi ni Jesus kung paano ang kaniyang magiging kamatayan. At yun nga ay kaniyang naunawaan. Sa ebanghelyo ngayong umaga, ito naman ay nakafocus sa isang alagad na minamahal ni Jesus. Isang alagad na nakita ni Pedro na nakahilig sa kaniyang dibdib nung huling hapunan. Kaya lumapit si Pedro sa kaniya at nagtanong. At pagkatapos noon, nagtanong naman kay Jesus. Ano ang tanong ni Jesus? Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Kumbaga parang siguro sa karanasan ni Pedro, kung ipinakita mo ang pamamaraan ng ating kamatayan o ang aking kamatayan, sa kaniya po,
ano naman ang kaniyang magiging kapalaran? Ano ang sagot ni Jesus? Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Kung gusto kong mabuhay siya, kumbaga parang wala ka ng ano doon, wala ka ng pakialam doon, ako na ang nakakaalam. At sinabi din sa ating ebanghelyo, itong alagad na ito ang nagpatotoo tungkol sa bagay na ito. Ibig sabihin, yung mga nangyayaring iyon ay pinatotohanan ng alagad na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito. Ano ang sinulat niya? Yung ebanghelyong ating binabasa. At sa kaniyang patotoo, alam niya na ang kaniyang sinulat ay totoo. Kaya po sa dulo ng ating ebanghelyo, at marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, hindi magkakasya sa buong daigdig ang lahat ng kaniyang isusulat. Sino po itong alagad na ito? Si San Juan Evangelista o minsan tinatawag ding John the Beloved. Siya kasi yung pinakamamahal na alagad ni Jesus. Ang pinakabatang apostoles na sumunod kay Jesus. Sa kanila pong 12, tandaan natin, napalitan na po si Judas Iscariote, napalitan na ni San Matayas o Matias. Sa kanila pong 12, ang 11 ay naging martir sa pagsunod kay Jesus. Tanging si San Juan lamang na binasa natin ngayon na ebanghelyo ang namatay dahil sa katandaan. Ipinangako sa kaniyang marami siyang makikitang kababalaghan at kailangan niya tong isulat upang maniwala ang lahat ng hindi nakasaksi at hindi nakaranas sa presensya ni Kristo. Kaya nga po si San Juan, yung ating ebanghelista ngayon, ay nakaranas din ng mga bagay ng paghihirap. Siya ay ipinakulong ng Emperor Trajan nung panahong 98 AD. Siya ay isinalang sa kumukulong langis. Pero hindi siya nasunog o hindi siya naging prito kung hindi siya ay nakaligtas ng walang sakunang nangyari sa kanya. Dahil ang pangako ni Jesus ay hindi siya mamamatay dahil sa pagsunod. Siya ay namatay sa katandaan. Ganun pa man, siya ay naging saksi ng mga sinaunang Kristiyano dahil sa kamanyang pagpatotoo at pagsusulat ng mga karanasan tungkol kay Kristo. Siya rin po ang nagsulat ng libro ng pahayag o The Book of Revelation nang siya ay ipinatapon sa isla ng Patmos at doon ipinakita ang pangitain na dadanasin ng mga unang Kristiyano dahil sa pagsunod kay Kristo. Mula kay San Juan, John the Beloved, John the Evangelist, naging alagad niya si Saint Polycarp. Pagkatapos ni Saint Polycarp, naging alagad niya si Saint Irenaeus.
nakasabayan halos ni Saint Ignatius of Antioch. Mga unang banal na nagpatotoo sa buhay ng Kristiyano at buhay ng simbahan na nakasaksi sa kapangyarihan ni Kristo. Ano po ang itinuturo sa atin ng Ebanghelyo? Ano ang itinuturo sa atin ng mga salita ng Diyos ngayon? Na napakahalaga na titingnan mo ang isang bagay ayon sa kaniyang pinanggalingan. Ang banal na kasulatan ay hindi isang libro na bumagsak at kumpleto. Titingnan mo ang nasa likod nito, bakit ito nabuo, bakit ito naisulat. Naisulat ito ng mga saksi at ipinahayag sa buong simbahan. Kaya nga po 3 bagay ang mahalaga sa simbahan. Hindi pwedeng isa lang. Kapag nawala ang isa, hindi kumpleto at hindi totoo ang buhay ng simbahan. Ano yung una? Banal na kasulatan. Kung saan ang ating mga eksperto, ang ating mga forefathers, ang ating mga patriarchs, ang siyang nagdesisyon kung anong aklat ang isasama sa kasulatan. At ito ang binabasa natin at pinagninilayan araw-araw. Kaya atin po ang Biblia. Yung iba nakikigamit lang. At nang ginagamit nila, tsaka nila sasabihin, sila ang totoo. Ay maliwanag naman dito. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulatin, hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Mga iba pang kababalaghang ginawa ni Jesus na hindi nasulat. E paano natin malalaman? Dahil sa mga saksi. Dahil sa mga saksing kasama ni Jesus. Kaya nga matatalino yung ating mga ninuno sa pananampalataya. Binusisi, inaral, inayos ang Biblia para sa atin. Pero ginagamit ng iba ang Bibliang atin laban sa atin. Di ba nakakatuwa, no? Yung bang atin na, ninanakaw pa at sinasabi pang sila ang totoo at tama. Ikalawa, bukod sa Biblia, meron po tayong tinatawag na sacred tradition. Capital T, tradition. Kung ano yung pamumuhay ng mga alagad na ipinasa nila sa kanilang mga alagad, na ipinasa pa sa mga alagad ng alagad hanggang sa ngayon, yun po yung ating sacred tradition. Katulad ng banal na misa. Nasa Biblia na ang banal na misa at ito pa ay sacred tradition na ginagawa ng unang-una pa hanggang ngayon, walang putol, araw-araw, oras-oras, 2,000 taon na ang nakakaraan. Walang patid na tayo ay tumitingin sa kapangyarihan ng Diyos, sa kalwalhatian ng Diyos, sa kaniyang banal na katawan. At ang ikatlo ay magisterium. Ano po ang una? Sacred Scriptures. Ang ikalawa, sacred tradition. At ang ikatlo ay magisterium. Galing po sa salitang magister. Ibig sabihin, teacher.
guro. Meron tayong isang guro. Meron tayong magisterium na nagsasalita sa pamamagitan ng moral at nagsasalita sa pamamagitan ng pananampalataya. Sentire cum ecclesia. To think, sentido, sentire, to think with the church. Mag-iisip tayo ng kapareho ng kaisipan ng simbahan. Kaya tayo mayroong mga teacher, meron tayong pinakamataas na guro na nagpapaliwanag kung ano ang tama at tunay pagdating sa pananampalataya. Kaya meron tayong Santo Papa na mula kay Pedro hanggang sa Santo Papa natin ngayon, si Pope Francis, ay 267 popes nang walang patid, and it is a sacred tradition. Walang makakaputol dito dahil ipinapasa kung papaanong ipinasa ni Jesus kay Simon Pedro ang kapangyarihan, ipinasa ni Simon Pedro kay Linus, ipinasa ni Linus sa iba't iba pang Santo Papa hanggang ngayon. Kung papaanong mayroong Judas sa mga kasamahan ni Pedro, hindi rin natin masasabi na mayroon ding mabuting Santo Papa. Mayroon din pong masama at ito ay humubog sa ating kaisipan at sa ating simbahan. Ipinapakita sa atin na ang pananampalatayang meron tayo kung babalikan ninyo ay nakaugat sa unang Kristiyano, pabalik sa mga alagad, pabalik kay Kristo. Ganun po talaga. May bumibitaw, may umaalis, pero bumabalik. Kasi alam natin, ang tunay na pananampalataya ay hindi nagsasawa at hindi nanghihinayang sa buhay na kaniyang ibinibigay. Kung papaanong tinanong ni Jesus si Pedro ng kaniyang ultimate love at ng kaniyang ultimate loyalty, tayo rin, katulad ni San Juan, ay maging saksi sa pag-ibig at katapatan ng Diyos. Kung bibili kayo ng ketchup, anong pipiliin ninyo? Yung original o made in China? Tayo po ay binibigyan ngayon ng pagkakataong tingnan ang buhay ng mga alagad kung papaanong ang kanilang dugo ay dumanak upang magkaroon tayo ng simbahang ating niyayakap at minamahal, at huwag na huwag tayong mananawang makinig sa salita ng Diyos na lagi nating titingnan na maging gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang original, tumatagal. Pagpalain tayo ng buong may kapal.